Nalilito ka ba? Mapayapang unang araw ng Disyembre, kapanalig. Ngayong unang linggo ng Adbyento, sinisimulan din po natin ang bagong liturgical year. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Sa lupa'y mangangamba ang mga bansa dahil sa ugong at alon ng dagat, at wala silang magagawa. Hihimatayin ang mga tao dahil sa takot at pagkabahala sa mga sasapitin ng sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga puwersa ng sanlibutan. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa ulap na may kapangyarihan at ganap na luwalhati. Kung magsimula ng maganap ang mga ito, tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan. Mag-ingat kayo't baka bumigat ang inyong mga isip sa mga bisyo, paglalasing at mga intindihin sa buhay. At baka bigla kayong datnan ng araw na iyon. Babagsak itong parang bitag sa lahat ng nasa lupa. Kaya't lagi kayong magbantay at manalangin para maging marapat na makatakas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pagdududa at pag-aalinlangan? Kalimitang nauugnay sa tao ang pagdududa. Nagdududa ko sa kanya, sa sarili ko at sa Diyos. Ang pag-aalinlangan naman ay kalimitang nauugnay sa pagpili. Nag-aalinlangan ako kung ito o kung yun nga ang aking susundin, kung siya o hindi ang aking paniniwalaan. Ang pagdududa at pag-aalinlangan ay parehong kaugnay ng salitang nalilito na narinig natin sa Ebanghelyo ngayong unang araw ng Adbyento o paghahanda. Araw din ngayon ng mga Katolikong may karamdaman, kabilang na rito ang may mga AIDS. Ang sabi ni San Lucas, malilito at matatakot tayo sa mga palatandaan na makikita natin sa mundo. Sa sandaling iyon, darating daw si Jesus na ating tagapagligtas at dapat tayong maging handa. Ang pagiging handa ay hindi dapat natutuon lamang sa pagdududa o pag-aalinlangan kung ano ang dapat nating piliin o gawin. Kapag ganito ang ating ugali, maaaring galit o sisihan ang magiging tingin natin sa mga di magagandang bagay na nangyayari sa atin. Mas magandang di tayo magduda sa Diyos na kasama nating lagi sa hirap at ginhawa. Sapagkat di niya tayo iiwan kahit anong mangyari. Hindi rin niya tayo dapat mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Naghahangad lamang ng lagi ng ating kabutihan. Manalangin tayo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga sandaling nagduda at nag-alinlangan kami sa dulot mong pagmamahal sa amin at pakikiisa. Naway patuloy naming maipadama ang aming pananalig sa iyo, sa aming isip, sa salita at sa gawa. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Ama naming makapangyarihan at maawain, buksan mo ang aming mga puso sa pagsalubong sa iyong anak. Alisin mo ang mga bagay na humahadlang sa amin sa pagtanggap kay Kristo ng may kagalakan, upang makapiling siya kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.